Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito, nako mga kababayan, mukhang na-miss natin ito. Sigurado na-miss nyo ito. Excuse me. Alam naman ho natin ha, viral trending ho ngayon si dating Representative Tebes. Pero medyo laktaw muna tayo sa kanya. Meron muna tayong dapat balikang isang bruha. Ay, bruha tuloy. Meron tayong isa munang dapat balikang babae. Ha? Palakpakan natin. Walang iba kundi si Amy Mangusin. Amy Mangusin. Amy Duterte pala. Amy ano pala? Lacson. Amy Marcos. Ano ba yan? Sorry po. Tama naman Amy Ganda ng introduction ko sa'yo. Baka magreklamo ka pa. Medyo nakakapagtaka. Medyo nakaka-alarma ito. Si Robin nandoon sa dahig. Bumalik. Si VP Inday Sara Duterte. Bumalik. Si Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Nagpunta dyan sa dahig, sa ICC. Excuse me. Ito nakakagulat. Marcos. Bigla akong nagpunta ng dahig. Bakit dumami sila doon? Although sinabi ho ni Attorney Kaufman na sa ngayon na mukhang mahihirapan silang pabalikin si Digong. Pero may bulong-bulungan na ito raw si Digong parang susunduin na raw yata ni Amy Marcos. Basahin muna natin 'to mga kababayan ha. Basahin muna natin 'to. Basahin natin. Si Amy Marcos nagsasalita rito. Kapit lang, sabi ko kay VP Inday Sara Duterte. Higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon, narito tayo upang umaksyon. Writes Marcos in a post on her verified Facebook page on Thursday, May 29, 2025. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Nagpunta ka dyan sa dahig para sa sambayan ng Pilipino? Ayun. Thank you, Attorney Nicolas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. She say. We will bring PRRD home daw. Ibabalik daw nila si PRRD. Sabi niya pa rito. Thank you, Attorney Nicolas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Anong ibig sabihin nito? Mauuwi nyo na si Digong? Anong mga palabas? Actually, nasa balita ito mga kababayan. Pero bigay muna tayo ng komento doon sa sinasabi niyang natuto na raw siya. Hindi naman nakakulong yung si Ferdinand Marcos Sr. Iba naman yung kay Iba naman yung kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. May kasong crimes against humanity yun. Kaya dinala dun yun, may warrant of arrest. Hindi naman katulad kay Ferdinand Marcos Sr. Ibang kaso naman yun. Ewan ko ba bakit lagi mo na lang inahalin tulad yan. Nambubola ka na naman Nasaan na ba yun? Pakinggan natin to mga kababayan. Sorry medyo manasave yun. Ito. Kasi bahala nyo fake news yung binasa nating article.
Mula Senado hanggang The Hague, Netherlands, nagpakita ng suporta si Senador Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kamay pa rin ng ICC dahil sa crimes against humanity na kaso. Panoorin natin ang agenda report ni Hannity. We will bring PRRD home. Yan ang pahayag ni Senator Amy Marcos matapos makausap ang legal counsel ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Nasa Hague, Netherlands ngayon ang senadora kasama si Vice President Sara Duterte. Anya, nakaka-relate siya sa pinagdadaanan ni Duterte at kaya raw siya naroon para umaksyon. Giit niya, may Marcos na raw na natuto sa kasaysayan. Ilang dekada pagkatapos ng EDSA Revolution, ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanyang ama. Una nang pinuri ni Attorney Nicholas Kaufman ng senadora ng Grabe si no? Grabe itong babaeng ito, no? Sa ganitong usapin, pinagtatanggol niya si Duterte. Pero nung sinabihan ni BP Inday Sara Duterte, siya dun sa GC ng Viber, sinabi, one of these days, yung tatay mo sa libingan ng mga biyani, pupuntahan ko, hukahin ko, tatapon ko yung bangkay sa West Philippine Sea. Wala man lang ho siyang ginawang kahit anong klaseng pagtatanggol. Kahit sa ang press interview, wala. Hindi siya sumagot doon. Hindi niya pinagtanggol yung tatay niya doon. Tapos ngayon, kaya siya pupunta ng dahig, susuportahan si Duterte dahil ayaw niya na raw maulit yung nangyari sa tatay niya. So dinadahilan niya tatay niya rito parang pinagtatanggol niya. Impokrito ang plastic. Napaka-impokrito mo, no? Putik, anong klaseng... Ang pangunahan nito ang Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay FPRRD noong March 11. Lumabas doon ang mga argumento. Yung pag-aresto, pinagtatanggol niya rin. Samantalang, nung maisog rally, kung ano-ano paninira ng mga Duterte kay PBBM, bangag, drug addict, kesyo ganyan, kesyo ganito, wala man lang siyang ginawang pagkikriticize doon sa pamilya na yun. Wala rin pag-iimbestiga. Hindi niya rin pinagtanggol. Sukat ando doon pa siya doon sa rally, pinanonood niya pa si Baste, si Digong, kung paano lapastanganin yung kapatid niya doon sa entablado. Nanonood pa siya. Tapos eto siya ngayon, nagpahiring nung nakaraan para imbestigahan kung sino-sino yung mga sinasabing namuno raw sa pag-aresto kay Digong. Grabe, parang, ano ba, dugo talaga nito? Ano ba, dugo mo, ma'am? Wala dapat jurisdiction ng ICC ang argumentong katulad ng isrumite ni Kaufman sa korte. Sa May 31, ipagdiriwang ni VP Sara ang kanyang birthday sa labas ng ICC Detention Center kasama ang ilang mga taga-suporta. Wala pang kumpirmadong detalye kung sasama rito si Senator Amy. Pero may panawagan ang kapatid ni FPRRD na si Bong Duterte sakaling magpang-abot sila ng presidential sister. I will really tell them, nakita mo na ang sitwasyon. Pero how would you feel if si BBM nasa loob? Yeah. Okay, yan po ang wish ni tatay ni Kuya Bong. Tanungin si Amy, how would you feel kung kapatid mo ang nasa loob? Yeah. Naging mailapang ilang Duterte allies sa senadora, kabilang ang partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at dating presidential spokesperson Harry Roque. Giit ng ilan, sa huli, Marcos pa rin siya. Ang nakakapagtaka rito, nandoon si Amy Marcos sa dahig, galit sa kanya si Gagang Baliw na Maharlika, nandoon, magkikita sila. Nandoon din si si Roque. Yung kapatid ni Digong, galit din. Yung mga ibang tao doon, galit din kay Amy. So, ano kaya magiging kaganapan dito? Nako, ingat ka dyan, Ma'am Amy. Baka magulpi ka dyan, baka mabugbog ka dyan. Baka nakaabang na yung mga DD shit dyan. Baka gulpihin ka dyan, baka bugbugin ka dyan. Maraming galit sa kanya dyan. Ngayon, nagpunta siya dyan. So, ano magiging senaryo ngayon dyan? Ang hindi lang galit sa kanya dyan, si BP Sara.
Oh, na-plastic pa siya. Plastikan pa. Sigurado, si Larokin, pinapayuan niya si BP Sara. Huwag kang magtiwala dyan, ganito, ganyan. Malamang sinasabi ni Sara, hindi, akong bahala. Alam ko yan. Malamang ganyanan yan. Sa ICC case naman ni FPRRD, isang hukom ang nag-excuse ng kanyang sarili para resolbahan ang hiling ng kampo niyang i-disqualify ang dalawang ICC judge sa kanyang kaso. Ayon kay Judge Betty Holler, dating trial lawyer siya ng prosecution sa kasong ito mula 2019 hanggang 2022. Pinayagan naman ng ICC presidency ang kanyang pag-excuse. Nakabinbin pa rin ang formal motion ng Duterte camp na paalisin ang dalawang ICC judge dahil sa di umano'y perceived bias. Para sa agenda, Hannah T. Yan mga kababayan, tignan natin kung anong mangyayari kaganapan dyan. Andiyan pala sila kasi ang post dito ni Amy, iuwi daw nila si Digong. Sila daw iuwi daw nila si Digong. Sila raw iuwi nila si Digong. Pero kaya naman pala nandito tong mga ito dahil magbe-birthday si BP Sara, doon gaganapin May 31. Pero Digong na naman ang panalo ka na Amy, ginagamit mo pa rin si Digong. Hindi talaga ng pagmumukha nito, Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.